إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tunay na ang papuri ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Kanya tayo nagpupuri, nagpapasalamat, humihingi ng tulong. Sa Kanya tayo humihingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa Kanya tayo humihingi ng gabay. Nagpapakup tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at masamang dulot ng ating mga gawa. Sino man Kanyang gabayan ay ito ang tunay na nagabayan. At sino man Kanyang iligaw ay ito ay wala kayong matatagpuan para sa Kanya na magiging kakampi niya upang ito ay magabayan. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na marapat sambahin, liban kay Allah ang nag-iisa at walang katambal, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang alipin at sugo. Ang pagpapala at biyaya ni Allah ay sumakanya sa kanyang pamilya, mga kasamahan at tagasunod hanggang sa araw ng paghuhukom. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natupad sa kanyang tungkulin, nangaral sa kanyang ummah at nakibaka sa landas ni Allah hanggang sa dulo ng kanyang hininga. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat lamang na patuloy na mapaalalahanan ng mga tao sa dakilang layunin kung bakit tayo nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O mga nanampalataya, itinakda sa inyong pag-aayuno katulad ng kung paano itinalaga ito sa mga nauna sa inyo upang kayo nawa ay magkaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol naman sa kadakilaan ng buwan na ito, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ang buwan ng Ramadan ang siyang buwan na dito ibinaba ang Quran, nagabay para sa mga tao at patunay o pagpapatibay mula sa gabay at tagapaghati sa pagitan ng tama at mali. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga mensaheng nalilingid sa mga aya na ito ay ang katotohanan ng Ramadan ay buwan din ng tagumpay. Tagumpay na makakamit natin insyaallah sa pamagitan ng pagkakabiyaya sa atin ni Allah ng Quran na ito ay pinahayag niya sa banal na buwan na ito ng Ramadan. At gayon din sa tagumpay na ating makakamit insyaallah sa pamagitan ng takwa na ating makakamit, mapagyayaman at malilinang sa mga araw at gabi ng dakilang buwan na ito. Na si Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dinulot niya ng buwan na ito ay darating sa atin sa bawat taon ng ating mga buhay habang tayo nabubuhay insyaallah bilang mga panahon na tayo ay magpapakamatuwid, na tayo insyaallah ay magsisikap sa mabubuting mga gawain dahil tayo ay magkakamit ng mas malaking mga gantimpala sa mga araw at gabi nito. At syempre, tayo ay matututo mula sa mga aral na meron sa bawat sandali nito na tunay na si Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang nakababatid sa ating mabubuting mga gawain at siya lamang ang makapaggagantimpala sa mga ito. Katulad ng pag-aayuno na walang sino man ang tunay na nakakakilala, nakababatid kung sino sa atin ang nag-aayuno o hindi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tagumpay na ito na iliugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa takot sa Kanya o pangingilag na magkasala sa Kanya ay nababanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iba't ibang mga aya sa Quran. At ang marami sa mga ito ay mga aya na nabasa na natin o narinig natin sa Salatut Tarawih at sa pagbabasa natin ng Quran. Kabilang dito, ang pangunahin sa mga aya ng Suratul Baqarah
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Dhalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin." Ito ang aklat na walang pagdududa rito. Gabay para sa matutuwid, gabay para sa mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At inilarawan, sino ba ang may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang may takot kay Allah, hindi yung umaasta lamang na may takot kay Allah. Bagkus sila yung yu'minuna bil gaybi o yuqimuna as-salah. Sila yung mga nananampalataya sa mga nalilingid. Ibig sabihin, ang kanilang pananampalataya ay mas mataas kaysa sa antas ng pananampalataya ng pangkaraniwang Muslim. Ang pangkaraniwang Muslim ay maaring nagkakamit ng imanul wajib, ang obligadong pananampalataya. Subalit, ang mu'min na nasa mas mataas sa antas ay naniniwala kahit sa mga nalilingid. Dahil ito ay mga ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran at napagtibay mula sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din matutuwid na ito, sila ay nagtataguyod ng salah. At gayon din, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Ang matutuwid na ito, sila rin ay mga nagtutustos, nagsasadaka, nagbabayad ng zakah mula sa mga ibiniyaya sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na sila rin, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Sila ay mga nananampalataya sa ipinahayag sa iyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga ipinahayag sa mga nauna sa iyo, wabil akhirati hum yuqinun, at sila sa kabilang buhay ay nakatitiyak bagaman ito ay nalilingid. At sinabi nga ni Allah, ulaika ala hudam min rabbihim, sila yaong nasa gabay mula sa kanilang Panginoon, wa ulaika humul muflihun, sila ang mga matagumpay. Ninugnay ni Allah subhanahu wa ta'ala ang tagumpay sa pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tagumpay na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay itinangi ni Allah para sa mga may takot lamang sa Kanya. At walang sino man ang maaring mag-aangkin ng tagumpay na ito liban na lamang sa kanila. Gayun din, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya, "Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Katakutan ninyo si Allah upang kayo nawa ay pagtagumpayin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mga aya na napagtibay dito ang ugnayan sa pagitan ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala at resulta na ito na tagumpay. Tagumpay hindi lamang sa mundong ito, bagkus pinakamahalaga, tagumpay sa kabilang buhay. Alhamdulillah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa mga aya na dito ay nababanggit ang pagtatagumpay ng mga may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang takot nga na nililinang natin sa dakilang buwan na ito ng Ramadan. Ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun." Nakatulad lamang din ng aya na binasa natin kanina mula sa Suratul Baqarah. Katakutan ninyo si Allah upang kayo nawa ay magtagumpay. Subalit dito ay dinagdag ang ilang mga detalye. Iniuutos ni Allah, o mga nanampalataya, kayo ay magtiis at magdagdag pa ng pagtitiis at kayo ay maging mga mapagmatsyag sa pagbabantay sa landas si Allah subhanahu wa ta'ala at katakutan ninyo si Allah upang kayo nawa ay magtagumpay. Ang aya na ito ay kabilang sa mga huli na mga aya ng Surah Ali Imran na sunna na basahin ng mananampalataya tuwing umaga sa kanyang paggising, na nagpapaalala sa atin sa maraming mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at iba't iba pa nating mabubuting mga gagawin habang tayo ay nananatili sa mundo na ito ng pagsubok na siyang sinadya ni Allah subhanahu wa ta'ala upang malaman kung sino sa atin na magiging mabuti sa ating mga gawa. Gayun din sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa ugnayan ng tagumpay at ng takot, "Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wabtagu ilayhi alwasila." O mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at hangarin ninyo ang daan palapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wajahidu fi sabili, makibaka kayo sa landas niya, la'allakum tuflihun, upang kayo nawa ay magkaroon ng tagumpay, inshallah. Sinabi ni Allah, katakutan natin si Allah at hangarin natin ang pagpapalapit sa Kanya. Pagpapalapit ang ibig sabihin, maghanap tayo ng daan na magpapalapit sa Kanya, na siya ngayon rin naman ang kahulugan ng takwa na ating nililinang kapag Ramadan.
Nang takwa nga ang kahulugan nito, isa sa mga kahulugan nito, ay ang dumayo tayo sa parusa ni Allah at lumapit sa kanyang habag sa pamagitan ng takot natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ang tanging sinasabi ng mga mananampalataya kapag sila ay tinawag upang tanggapin ang hatol ni Allah at ng kanyang sugo, ang kanilang sinasabi lamang ay narinig namin at kami ay sumusunod. Ulaika humul muflihun. At sila nga, yaong mga matagumpay, alhamdulillah. At yun nga karugtong dito, sinabi ni Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakshallaha wa yattaki fa ulaika humul faizun. Na sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo, natakot kay Allah at nangilag sa kanya na magkasala, sila ang mga matagumpay. Na dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa dalawang magkasunod na aya na ito sa Suratun Nur, binanggit ni Allah ang dalawang salita na magkasing kahulugan. Ulaika humul muflihun, ang mga may takot, sila raw ang mga muflih, ang mga matagumpay. At sa kabilang aya, sumunod na aya, sinabi ni Allah, ulaika humul faizun. Ang mga faizun, sila rin ay nangangahulugan na mga nagtagumpay o nanalo sa kanilang pagsisikap sa mga pagsubok dito sa dunya. Alhamdulillah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bawat sandali ng Ramadan na ito ay marapat natin pagsumikapan sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag nating sasayangin at huwag nating lulustayin sa pagsuway kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang takwa na nililinang natin, pinagyayaman natin sa buwan na ito, ang siyang magiging dahilan ng tunay na tagumpay natin sa mundong ito at sa kabilang buhay. Alhamdulillah.